Magandang araw mga ka-recap, may ibabahagi na naman ako sa inyong kwento, tungkol sa isang batang inagawa ng kapangyarihan ng mismo niyang kapatid pero mas magandang kapalaran pala ang naghihintay sa kanya. Kaya kung gusto mo ang mga ganitong kwento ay hayaang mag-iwan ng like, follow and pa-subscribe na din mga ka-recap para na may sipagin tayo sa pag-upload. Simulan na natin, let's go! Tumangala si Julieta sa pangamba, pilit na iniintindi ang nangyayaring kaguluhan. Siya at ang isang feathered armored teammate ay nakamasid sa takot habang ang isang napakalaking halimaw, na kinilala ng system bilang isang sky whale, level 59, ay lumitaw sa kalangitan. Nagmaterialize ang mga bola ng yelo sa paligid ng balyina, na naglulunsad ng mga nagyayelong pag-atake. Namumutla sa takot, napagtanto ni Julieta na ang kanyang mga nasasakupan ay isa-isang namamatay, at hindi ito isang laban ng amo. Ito ay isang 5-star level encounter. Isang subordinate, kamay sa kanyang balikat, sumigaw, desperado para sa isang solusyon. Ang Sky Whale, na umaaligid sa mga nagyayelong bundok, ay nagdulot ng kalituhan. Anong gagawin natin? Sigaw niya. Paano natin matatalo ang boss na ito? Maliban kung mamatay ang karamihan sa mga manlalaro, hindi tayo makakatakas. Sa malamig na ekspresyon, nagtanong si Julieta, ilang kamatayan ang kailangan para makatakas. Ang lalaki, nataranta, ang kamay ay nasa balikat niya, hindi makapaniwalang nagtanong, talaga bang iiwan natin ang ating mga kasama? Nakakagigil ang tugon ni Julieta, misyon mo ito, kailangang alagaan ng ERS ang kanilang mga nasasakupan. Sa isang nagbabantang ekspresyon, ibinaon ni Julieta ang ulo ng lalaki gamit ang kanyang saber. Nagawa niyang tapusin ang kanyang pangungusap bago mamatay. How dare this despicable fool speak to me like that? She hissed, may malaimpyernong tingin sa mukha niya. Hindi ba mas mahalaga ang buhay niya kaysa sa isang subordinate? Kaya naman walang kwenta ang mga ganyang tanga. Sa kanyang sorpresa, inihayag ng system na karamihan sa mga nanghihimasok ay patay at ang lock ng gate ay tinanggal. Tumawa ng nakakatakot, napagtanto ni Julieta na ang lalaki ang naging susi. Habang umaalingaw-ngaw ang kanyang pagtawa, ang ibang mga nasasakupan, nalilito, ay nagtanong tungkol sa abiso. Si Julieta, kulubot ang mukha, tinuro sila, sumisigaw, ano ang dapat ninyong gawin? Makatakas ang mga nilalang na hindi sa mundo. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang atensyon sa isang natigil ang subordinate na muling lumitaw. Bakit bumalik ang lokong ito? She demanded, her finger jabbing at him. Ang halimaw, binalaan niya, ay darating sa lalong madaling panahon. Anong gagawin mo kung hindi mo ititigil? Nauutol na sabi ng mga natulala na nasasakupan, hindi sigurado kung paano ito tatalunan. Hindi mo ba maisip ang sarili mo? Galit na galit si Julieta, ibinalita ang kanyang pag-alis. Siya clumsily tumalon mula sa daloy ng yelo at tumakbo. Aalis na siya, hindi makapaniwalang sigaw ng kanyang mga nasasakupan. Habang ang isang balyina ay lumitaw sa itaas, isang lalaki mula sa grupo ang buong pagmamalaki na nagngangalit ng kanyang mga ngipin. Kami ay mga manlalaro, declare niya. Kahit na ang kabayaran ng ating buhay, mapipigilan natin ang karagdagang pagkalugi. Sumang-ayon ang iba pang pangkat. Napanood nila habang ang balyina ay nagpakawala ng nagyayelong pag-atake. Umulan ng mga bowl ang yelo, nawala ang hiyawan sa umiikot na nyebe. Samantala, si Julieta, na nakarating sa tarangkahan, ay ngumiti ng malawak, itinaas ang kanyang mga kamay bilang tagumpay habang siya ay dumaan. Lumitaw ang isang abiso, walang nakaligtas na natitira, at lumilitaw ang mga hindi makamundong nilalang. Tinamaan siya ng takot. Makalipas ang halos isang minuto, isang pag-atake ng yelo ang bumagsak sa kanyang likod, isang nakakapasong sakit ang bumagsak sa kanya ng 10 metro. Namumutla sa takot, nakahiga siya sa bangkita, binubugbog ang lupa, nagmamakaawa ng tulong. Ang kanyang mga nasasakupan, naisip niya, ay walang silbi, hindi man lang nila napigilan ang halimaw. Inanunsyo ng sistema na ang mga nilalang ay pinupuntirya ang mga sumalakay sa tarangkahan. Sinalat ng takot si Julieta nang may lumabas na mga nilalang mula sa gate patungo sa totoong mundo. Sumigaw siya para humingi ng tulong. Sa malapit, sinuri ng mga doktor si Amiya, si Sub-Aro ay matamang nanunood. Nakita nila ang paghinga, ang antas ng kanyang kamalayan ay 300.
Isang oxygen mask ang inilapat, at ang punong manggagamot ay nag-order ng 10 litro ng oxygen, na pinapalitan ng headclamp. Si Sub-Aro, nasa sabik at tensyonado, ang kamay sa kanyang dibdib, ay nagnanais na mabuhay si Amiya. Isang abiso ang lumitaw, na ikinagulat niya, ang pag-atake ng Moby Dick's hideout ay itinigil. Kinakabahan at pawis sa mukha, nakita niya ang natitirang oras, 58,773 oras, 47 minuto, 38 segundo. Ang celestial na orasan ay nagpakita ng 272 araw na natitira. Isang parusa ang na-trigger, ang orasan ay tumalon pasulong. Ngayon ay nagpakita ito ng 49 na araw. Natigilan, napagtanto ni Sub-Aro na ilang araw na ang nawala. Pinag-iisipan niyang itigil ang pag-atake, ngunit pagkatapos, isang boses ang naputol. Paglingon niya, nataranta, nakita niyang papalapit si Julieta, nakataas ang kamay. Nakahiga si Seiko sa isang stretcher sa malapit. Si Julieta, isang malaimpyernong ekspresyon sa kanyang mukha, ay itinuro ang ambulansya, hinihingi ito. Si Sub-Aro, nagulat, ay humingi ng paliwanag. Hinawakan siya sa mga balikat, sumigaw si Julieta, "Manlalaro ka ba, newbie?" Namumutla sa takot, pinanood ni Sub-Aro ang pagturo ni Julieta sa isang napakalaking balyena, na sinasabing hinahabol siya nito. Iniutos niya sa kanya na pigilan ito, binibili ang kanyang oras upang makatakas sa ambulansya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang balikat ng isang manggagawa ng ambulansya, inutusan siyang lumipat. "Inilipat namin ang sugatang babae," sagot ng manggagawa. "Idiot!" Galit na galit si Julieta. "Get moving! Sinasabi mo bang hindi mo siya gagalawin?" Hindi siya magtatagal. Dumura siya sa lupa, galit na galit. Hindi ba siya ay tansu? Nagmamasid si Sub-Aro mula sa mga anino. Si Julieta, na naghahanap ng isang manggagawa sa ambulansya, ay nagpahayag ng kanyang buhay, bilang isang silver player, ang pinakamahalaga, na hinihiling ang agarang aksyon ng manggagawa. Biglang lumitaw sa kanyang balikat ang isang kamay, na may red in multicolored aura. Umikot siya, nakaukit ang takot sa kanyang mukha, upang makita si Sub-Aro, na nagbabantang nag-utos sa kanya na huminto. "Ano pa bang gusto mo?" Siya yelled, galit na galit. Yumigting ang panga ni Sub-Aro, namumuo ang galit. Siya glanced patagilid, na puno ng mga bloke ng yelo ang kalangitan. Nasa itaas nila ang balyena at ang mga bowl ang yelo nito. Si Keith ay humakbang pasulong, sinasadyap ng anino sina Sub-Aro at Julieta. Isang napakalaking asul na balyena ang bumungad sa lungsod. Ang Players Association ay nag-anunsyo sa buong lungsod na isang hindi mundong nilalang, mula sa 5-star na mahirap na gate, ang lumabag sa lugar ng muro. Ang gulat ay sumabog, tumakas ang mga tao. Ang mga paglikas ay isinasagawa sa muro, Seda, Shibuya, at Senegala, lahat ay inilipat sa kaligtasan, ang pahayag ay ipinahayag. Tumayo si Sub-Aro sa tabi ni Julieta, ang mga doktor na nakapalibot kay Seiko. Si Sub-Aro, na bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala, ay inutusan ang mga medik na iwan si Seiko sa kanilang pangangalaga. "I trust you with her, Anya," may pag-aalala ang boses. Nakahiga si Seiko sa stretcher, nakapikit, namumutla ang mukha. Napatingin ang dalawang medics kay Sub-Aro nang umalis ang ambulansya. Inabot ni Julieta ang papaalis na sasakyan, nataranta. Si Sub-Aro ay nakatayo sa likuran niya, nanunood. Sumigaw si Julieta, hinihiling na tumigil sila. Bumaling kay Sub-Aro, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa galit, siya ay sumimangot, "Pinayagan mo ito. Tatapusin kita." Ang nakabaluti na kamay ni Sub-Aro ay kumapit sa balikat ni Julieta, isang nakakatakot na aura ang nagmula sa kanya. Si Julieta, nagulat, ay pinanood habang ang buhok at mga mata ni Sub-Aro ay nagliliyab sa liwanag ng bahaghari. Kinuyam niya ang kanyang kamao, pagkatapos ay umindayog, ang kanyang mga salita ay isang nakakapanghinayang utos, "Sumakay ka." Nalukot ang mukha ni Julieta sa takot, bagbog na siya at bagbog, ginupit ang buhok dahil sa brutal na pambubugbog. Nagulat siya nang makita niya ang napakalaking asul na balyena, halos sa kanila. Nakabalot sa kapangyarihan ni Sub-Aro, walang magawa siyang humagulgol. Tinanong niya kung siya lang ba ang pinuntirya ng balyena. Si Julieta, na natakot,
ay ipinaliwanag na ang mga hindi makamundo na nilalang ay pangunahing nambibiktima ng mga manlalaro na dumaan sa kanilang gates. Bumagsak ang tingin ni Sub-Aro na intindihan niya. Si Julieta, na nakabitin sa gitna ng madugong mga sinulid, ay natakot sa pagbabagong ito ng Sub-Aro, ang estranghero na ito ay hindi na niya nakilala. Sa pagtingala sa balyena na pumailang lang sa itaas ng lungsod, nakita ni Sub-Aro ang isang masamang layunin. Habang nabubuhay siya, poprotektahan niya ang mga inosente. Isang ambulansya ang mabilis na tumungo sa ospital, lulan si Sika. Naikuyong ni Sub-Aro ang kanyang mga kamao, ang kanyang hindi natitinag na tingin ay nakatuon sa balyena, nanunumpa na pigilan itong makarating sa Sika. Ang mga asul na orbs ng tubig ay pinagsama sa paligid ng balyena. Si Sub-Aro, na matamang nanunood, ay nagtaas ng kamao, tinanong si Julieta tungkol sa mga kakayahan ng nilalang. Isang madugong sinulid ang tumama sa mukha ni Julieta, ang kanyang mga tampok na baluktot sa paghihirap. Napabuntong hininga siya, ipinaliwanag na ang balyena ay nagpatawag ng tubig, pagkatapos ay nagpakawala ng malalakas, mabilis na parang laser na pagsabog mga pag-atake na imposibleng malabanan. Isang napakalaking asul na globo ng tubig ang na-materialize sa hangin. Nakanganga ang bibig ng balyena, nagbuga ng mahinang asul na liwanag. Naukit ang takot sa mukha ni Julieta, nanlaki ang mga mata niya habang sumisigaw ng babala kay Sub-Aro tungkol sa nalalapit na pag-atake. Ang mga globo ng tubig ay bumulaga, na naglalabas ng matinding asul na liwanag. Habang tumangala si Sub-Aro, ang mga orbs ay naglunsad ng mga beam pababa. Namumula ang mga ngipin ni Julieta, nanlalaki ang kanyang mga mata sa takot, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa sobrang takot. Si Sub-Aro, gayunpaman, ay nanatiling walang kibo, ang kanyang tingin ay lumilipat sa gilid. Biglang namukadkad sa ilalim ng balyena ang isang pulang-pula na kalasag ng dugo, na may hugis na parang isang napakalaking bulaklak, na sumisipsip sa epekto ng mga pagsabog ng tubig. Napatulala si Julieta, nakatayo si Sub-Aro sa harap ng kalasag na ito, malinaw na ipinapakita ang kanyang kakayahan sa pagmamanipula ng dugo. Nanatili siyang walang pakialam, diretso ang tingin niya. Ang tubig, na nakakalat sa epekto ng kalasag, ay bumagsak na parang ulan, na nagbabad kay Sub-Aro, na nanatiling hindi gumagalaw. Ang tubig ay nagpatuloy sa pagbaba nito, bumagsak sa hugis bulaklak na kalasag at maging sa mismong balyena. Nabasa rin ng nakakalat na tubig si Julieta, na ikinatulala at naguguluhan. Namangha siya sa hindi inaasahang pag-atake ni Sub-Aro, kung isa sa alang-alang ang hydraulic hammer ng balyena na may kakayahang tumusok kahit sa mga kalasag na may gradong pilak. Si Sub-Aro, bahagyang yumuko ang kanyang mga tuhod, tumangala, ibinalik ang kanyang mga braso. Ang sarap lumangoy ng balyena sa langit, komento niya, naliligo sa pulang ilaw ang mukha. Sa ganitong paraan, kaya kung lumaban ng walang takot. Sa isang malakas na paglukso, pumailan lang siya patungo sa balyena, ang kanyang katawan ay binalot ng liwanag ng bahaghari, isang pulang-pula na aura na nakapalibot sa kanya. Pinakawalan niya ang kanyang blood fist skill, ang kanyang mga braso ay nakasuot na ngayon ng armor. Papalapit sa airborne whale, itinulak niya ang lupa, na lumikha ng madugong alon sa kanyang likuran. Hinuyam niya ang kanyang kamao at umindayog, nagdulot ng isang malakas na suntok gamit ang kanyang kakayahan sa blood hard fist. Si Keith, saglit na nawala ng balanse, ay natisod sa ere. Umusok ang usok mula sa kamao ni Sub-Aro. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, nakakunot ang kanyang noo, ang kanyang tingin ay nakatuon sa balyena habang ito ay humahaplos sa kanya. Nagsimulang bumagsak si Sub-Aro, may dagwang usok na nagmumula sa kanyang mga kamay, isang mabangis na senyales na nabigo ang kanyang pag-atake. Malakas siyang lumapag, tumama ang kamay sa lupa, nakatutok pa rin ang mga mata sa paparating na balyena. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Kung gusto mo ng mga ganitong video ay mag-iwan ka ng like at comment sa baba at pakipindot na din ang subscribe para lagi kang ma-update sa mga bago nating upload. Pansamantalang iiklian ko ka-recap ang ating mga video sa kadahilanang may trabaho pa ang inyong lingkod pero asahan yung pipilitin kung makapag-upload araw-araw. Salamat ka-recap at lagi kayong mag-iingat. Peace.